ngayon sa Rosario Elementary School dito sa lungsod ng Pasig kung saan sama-sama na po ang DSWD, DOH at ang lungsod ng Pasig para po makamusta natin ang ating mga evacuees. So, Sec, Dito sa medical. We have 27 open sites. Ang peak namin kagabi, mga 15,000 individuals. Yes. Kasi lumalaki pa yung here has about nag-spill yung dam. Ano kami, Marikina River, pag natapos yung revetment wall, medyo okay na yun. Yung Gully Creek naman, iniwan ng DPWH yung mga gamit sa gitna. Tapos wala silang portable. So ngayon, ina-explain ni Mayor Vico kay SecTed at kay SecRex kung ano yung kalagayan ng mga evacuees, especially yung mga lugar kung saan sila nanggaling, yung mga low-lying areas sa lungsod ng Pasig. At iikutan nila yung iba't ibang segment nitong Rosario Elementary School na isa sa mga evacuation center dito sa lungsod. Okay, so we go to the... Yes po. The medical... Yes po. The medical services po, we check po the needs specifically for them. Bigyan mo silang mark para yung mga batang may ubusipon. Ilan ba per room ang ano? Ilang family per classroom? Ano allocation? Depende po doon sa number of members ng family, yung evacuees. Isang room, apat Apat na family kadalasan. Tapos 5 per family. Yun ang ano, prevent natin yung hawahan sa ano. Kasi pag tumagal sila dito, yung mga bata mabilis magawan. Isang may ubo lang yan. Lahat ng bata bukas may ubo na. So, kanina na-mention po ni Mayor Vico na 24 hours po yung medical services sa lahat ng evacuation centers. You want to discuss it po, Mayor? Opo, ma'am, Secretary, we have 27 open evacuation sites. Each has its own medical services area. Kompleto po kami sa staff. Pati yung nutrition desk natin. Lahat kompleto po tayo. Sa Mayor, Nag-3 shifts na. President na kung ano man ang tulong kailangan ng mga local Yes, sir. government. Maraming salamat po. We're here to support you. Thank you, thank you. Deputy Secretary Rex. Yes po. Okay, so let's go to one of the rooms po for the vulnerable sector. So, I guess we will be... Honorable sector sila po So let's say we're to that school. Ayan, ay doon po. Dahil dati mo. Sa dami ng dadaling galing bahay, yan pati. Talaga nakapag-kulto. Salamat po. Magaling na mayor. Nalagaan talaga kayo. Wala naman nang ginagawang ano. Kailangan lang. At nandito kami, suporta kami sa mayor ng magaling. Napunta ko kami ni Presidente para Yes. kamustahin po kayo. Wala nga masyadong hinihingi sa amin eh. Kaya daw niya lahat eh. Sinabi ko rin. Mabait naman po kasi ang ama niyan eh. Natutulungan pa nga. Pag nagpupunta kami ng Itbulaga. Yun. Dabarkads po pala kayo. Ano ako eh, nagsusumpa. Ah, wow. Hindi po yan. Exercise. Wala naman ang dana. Hindi, yung ano na yung lamig na. Pero okay naman, nailalakad nyo naman po. Nailalakad nyo naman po. Kailan po nangyari yan? Hindi na po. Check po natin how is it important na may wash area po sa mga evacuation center po, Sec? Okay, very important ang hand washing kasi sa evacuation then kumakalat yung ubosipon through kaya kailangan before eating, before shaking hands, maghugas talaga ng kamay. Hindi po mainom ang tubig po dito, sir. O safe and potable eh. Safe and So drinkable, so that's good. Sige po. Alright. Pero pag tagulan, nagbawarn ako na mag-boil pa rin. Kasi kahit potable during non-rainy season, yung pressure ng table, pag yung pipes mo dirty ka, kasi sa ibang bahay, pag open mo, madumi. Diba? Lagyan mo ng, kamiseta, tapos naiipon pa rin. Because of the pressure outside. So as the water goes to the ground, kung butas-butas yung pipes, mapasok siya. The pressure reverses.
on a dry day, the pressure in the water line is just okay. Ano ba kayo, Maynilad o Manila Water. Manila Water? Ang isa pang dapat natututukan yung wastewater. Yun ba yung problem natin? Kasi pagka walang flushing toilets, you end up with contamination ng groundwater. Sec, part of our commodities na binibigay sa LGUs are the chlorine tablets. Can we Yeah. confirm po? Oo, namimigay kaming chlorine tablets. Kung hindi mo ma-boil, at least one jerry can, good for one family per day. Family of 5. Lalagyan mo na ng isang chlorine tablet yun. Potable. Amoy swimming pool water lang. Pero at least safe ka, hindi ka magtatae. Okay. Hindi ko alam off Principal. Ngayon, makikita natin yung child-friendly space na binuksan dito sa evacuation center. Isa nga. Space. Sa second floor, ito yung mga tsinelas ng mga kabataan. Pwede ba pumasok? Ay, yung Limit na lang daw po sa loob. Huwag na po pumasok lahat. Huwag na po pumasok muna. Up to grade 6. kinder to grade 6. Kinder to grade 6 to. Okay. Itong mga kids na ngayon, evacuees to. Opo. So, tinuloy niyo yung learning Opo. activities. Para hindi po sila Walang naiinip. kalat-kalat. Learning, Yeah. continuous. Nandito po yung mga girls. Meron po kami sa taas mga boys naman. Para talagang So, the teachers are also working. Yes, they have, And you're teaching the yes, they are students. my team. Pag may mga disaster, nandito po kami. Lagi activated. That's good for the mental health of the kids. Yes, yes. Kasi if you don't continue daily living, daily activities, na yung bata, na-depress, na ang bahay nila sa bahay. Meron po po dito. Hindi ka. Kami binigay sa atin na bag. Ano ka? Go bag. Sa lahat ng bahay, may go bag. Sa classroom din nila, may go bag. Handa tayo, children. Ngayon, tinuturuan ang mga bata patungkol sa kahandaan sa mga kalamidad. Meron silang video na pinapapanood sa mga bata para naiintindihan din ng kabataan kung paano bang magiging handa sa mga kalamidad. So, pinapangunahan nga ito ng kanilang principal, ni Mayor Vico at ni Sec Ted Herbosa. Sino gusto maging mayor na ba? So, isa lang itong Rosario Elementary School sa mga evacuation centers dito sa lungsod ng Pasig kung saan nag-establish nga ng mga child-friendly spaces dahil kailangan din pangalagaan ng mental health ng ating kabataan, lalo pa kung medyo matagal na silang namamalagi sa mga evacuation centers. Thank you. So hopefully we'll be able to check po, no? Kanina nakita natin yung wash. Nakita na natin yung Hand child-friendly washing, spaces. very important. Child-friendly spaces for mental health and psychosocial support. Lagi siya magtagal sa isa.
Graduate yun. So we are about to enter the feeding center. Sec, you'll be able to see Central the kitchen. yes po, central kitchen. Ah, sige. Hello, ayan. Thank you. Okay, good. Mga lower grades na yun. Alam mo ba kung ano yung pinggang Pinoy? Ikaw, alam mo yung pinggang Pinoy? Alam mo kung ano yung Go, Grow, and Glow Foods? Oo. Alam mo kung ano yung pinggang Pinoy? Ayun, no? Pinggang Pinoy. Kaya, ayun, no? Pinggang Pinoy. Kailangan yung plato mo, may protina. Yan, isda. Go, grow food yun. Lalaki ka. Tapos, yung glow food, yun yung gulay at prutas. Kailangan may gulay at prutas. At yung glow food, yan yung carbs, kanin. Kinakain nyo lahat yun? So, pag kinain mo yun, pinggang Pinoy, nutritious yan. Healthy. Wala namang payat sa inyo, no? Okay lahat kayo. Siguro malalakas kayo kumain. Thank you then. Thank you. Maayos dito. Thank you po. Very well organized. Pagka magaling ang local chief executive, wala kami trabaho. Kaya naman po. Kinakaya. Sabi na abutan natin. Nakapila ako sa senior citizen. Ang dami. Okay, sino sa inyo may credit card? Credit card, tumatanggap yung tumatanggap ng credit card. Kapag hindi siya po, balik ka sa hospital. Ayun, good job. Number. Yes. Take out. You text me. You will. Drop me a message. Wala ko sa north naman. I'll go to the north naman. North Manila. Sige. Siyempre kasama pa rin natin sa pag-iikot si Mayor Vico Soto. At maayos yung nakita nating kalagayan ng mga evacuees dito sa Rosario Elementary School sa lungsod ng Pasig. Iba-iba yung mga classrooms na itinalaga base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. So, merong mga classrooms na intended for vulnerable sector. Sa 3,000 students, and dito pala sa Pasig may universal ang basic education. So, napapaaral nila lahat. And then, support ng funds ng ating city through the special education fund. So, very good ang focus ni Mayor Vico on education of the kids. Tapos, nakita nyo, maganda yung kanilang setup. They have a children's center for mental health of our children. Tapos, meron sila for the senior citizens and PWDs. May kitchen and feeding area. May central feeding area. So, it's actually a very good setup. And a nice building setup of all the use of the space to provide education. And sec, yung facilitators po sa early childhood friendly spaces po are really trained, yes, to do it po. Oo, magaling. Pinapanood nila yung mga video.
dun sa feeding area, they learn about nutrition before eating. Ando dun yung nakita ko yung pinggang Pinoy ng DOH National Nutrition Council. So tinuturo din dito sa curriculum yung proper nutrition ng Pilipino. Okay.